tinitignan ng buong liga. Pero ngayon, nahihirapan ng Onyx Philippines. If there's one time to strike, it is now. It's Onyx. Hindi pa naman ito. It's Aurora versus Omega. Nabanggit ko kasi si Brusco. Welcome to game number 1 of this best of 3 series. Magkikita na ang Aurora at Omega for the first time this week number 3. Pero kumbaga, it's how you put yourself sa mapa eh. Mapa ng mga roamers kumbaga. At isa nga sa nagiging standard, tama ka na nabanggit nga si Brusco. Pero ngayon, challenging kasi Chu yung gamit ni Super Yoshi. Yep. Sobrang bilis ng rotation coming from OMG, lalo na sa early stage of the game. Similar to what happened in the first series, kailangan nilang protektahan yung kanika ng mga jungle camps, lalo na may tendency yung isang Cho na, in a way, mamain yung kalabang jungler. Oo, doon maasahan yung Jit, Kun, Ju. Yes. Pero ngayon, para si Renegade naman ang agad-agad na inaatake. Although technically, may ambato na humabol kay Super Yoshi. Nakakatakot yung ginagawa ni Super Yoshi pero mukhang kalkulado naman ata ang kanyang mga galaw. And this is what we expect no kapag may Nolan kang kakampi tsaka Luyi ay talagang maaga talagang papasok! Kakasabi pa lang natin yung mga ganong klaseng entry point. Pero dito may bandang baba. Doming, Kite, and Joma, 1v1. Pero definitely early, hindi pa naman magkakabigayan. Nasa state of equilibrium pa ang mga miyembro dito ng gold lane. Pero ang aga ng ginagawang ikot ni Andoryu. And for some weird reason, laging nasa mid yung sentro nung kanyang rotation. Napa-flicker niya si UM, which means wala nang flicker sa turtle, na pick off pa ng ganun kabilis si Renegade. Alam mo, napakalupit din talaga kasi ng pitik ng Lethal Ignition. Hindi mo mapapansin na ganun pala kasakit yung damage kapag pumitik ng ganong kaaga, kaya naman hindi nagamit ang Revitalize. O baka conscious choice para dito ay Renegade na wag na lamang gamitin ang Revitalize at hintayin ang upcoming Turtle Fight. Speaking of Turtle Fight, sinimulan na ito ng Omega. And the target right now is guluhin, wag palapitin si Renegade. So grabe din yung pong box out dito ni Super Yoshi. And kahit nasabihin natin ni-reserve yung Revitalize kung sakali may Turtle Dance, hindi na nangyari. Oo nga, hinihintay din talaga ng Omega na may lumapit mula sa Aurora. Pero nakita din natin sa ating cam na na-appreciate ko by the way na nasa orange buff si Demon Kite nung nangyayari ang Turtle Fight na yun. Kaya naman ang pinakaunang pagong ay mapupunta sa kamay ng Omega. Hindi pa naman ganun kalaki ang lead para sa Barangay. 100 pa lamang. This is still anybody's ball game. Ito specifically yung ginawa kanina ni MP the King nung game number 3 nung laban nila nung unang serye na binitawan nila yung first turtle, kumuha sila ng trade dun sa opposite side ng buff. And with that, nai-equalize ng very very light kasi hindi makakapag-snowball yung jungler ng kalaban pero ikaw, meron kang enough item. At yan na mukhang maliit na laban lamang para doon sa Little Wanderer. Tahimik na ang laro matapos ang unang invasion na ginawa ng Aurora na medyo nagbayad sila sa isang death on Renegade pero malalim dito si Yoshi. Nakita niya na nga lang din, may mga paa, sasapat ba mga dashes? Medyo kumanan, kaliwa. Pero hindi naman siya aabutan dito ng Aurora. Grabe yung ginagawa doon ni Super Yoshi. Kamunti ka na pero hindi pa rin naman bumagsak. Nag-provide lamang ng vision para sa Omega. 40 seconds bago lumabas ang ating pangalawang pagong. Auntie, bakit nga ba biglang bumagal ang pacing ng larong ito? I think Aurora ay nakakakita na ngayon ng mga paggalaw mula sa OMG. Napaflicker nga nila si Okir kasi nagcast ng Avatar of the Guardian si Renegade nung nagcast ng Feathered Airstrike itong si Okir, which means in this upcoming turtle, walang flicker yung Farsa and pa-up pa lang yung kanyang Feathered Airstrike. At nakakatakot siguro yun if you're a Luyi na walang flicker. Pero meron naman sa upcoming turtle fight. But if you think about it, napakahirap iwasan ng Feathered Airstrike without that battle spell as the turtle will be spawning. Mauuna sa pwesto ang Omega. Super Yoshi holding down that bush. Renegade! Sumeka na nga lang dito ang Wave of the Dragon. Sabay ang pagbagsak ng Feathered Airstrike. Edward onto the front lines. Nag-transform na siya. Andun yung Shockwave Blast pero hindi masyado magkakaroon na magandang trade-off yon for Aurora. Instead, lipat ang atensyon dito sa Turtle. Ang ganda ng pwesto ni Super Yoshi doon. Hinintay kung sino papasok. Nice push control mula sa Omega. Kaya naman ang pangalawang pagong ay sa kanila pa rin mapupunta. Taking a short gold lead once again, 400. Ito yung pinagtataka ko ngayon na Andy, no? Objective-wise, lamang na lamang ang Omega pati kills. Pero saan nakukuha ng Aurora yung pera, Domeng? Ay, ito muna yung kukunin. Okay, lahat ng pwede niyang apakan. Kanina ginawa niya para lang makaiwas. Pero ngayon, ito na nga lang din magkakarespo. Jump onto the front line with a blazing doom at sumipa pa na isa dito si Super Yoshi.
Rene J is down, pero grabe rin naman talaga yung nangyari doon. Oh, what a dodge coming in from Dominkite. And ibabalik ko din lang yung tanong, no, Auntie? Bakit nga ba hindi lumulobo yung gold lead dito ng Omega? Kasi yung ginagawa ni Demon Kite na magandang pathing ng jungle, hindi siya nagagap in terms of level and gold. Nakikita natin na kanina, kung nagkaroon lang ng buhay si Rene J, kaya nilang mag-contest doon sa Turtle, pero maganda yung naging response ng OMG doon sa bottom lane. Pero ngayon, meron na nagkakatinginan na nga lang din ng konti. Kinasagan ng player kanya Feather Strike. Papasok si Edward. At dyan na nga lang din ang magiging follow-up. Kaso mas mabilis siyang mabubura dito ng barangay. Nandyan si Super Yoshi. Abante na paulit. Wow! Magiging target si Demon Kite na makakatakas ng damin. Naman si Joe with the Blazing Duet. Pinapalan ng mga bala dito ang Aurora. Habang si Super Yoshi ang kanilang matatanggal. Extended 3-for-1 trade pero mukhang magkakaroon ng diversion play papunta doon sa taas para lamang makapag-clear yung Nolan. Silipin natin ang ating community prediction. Mas maraming naniniwala sa Aurora pero Omega pa rin ang nakakalamang ngayon 6 minutes in at papunta na nga ng 2,000 ang lamang ng Omega. Antianara, let's look at the BPI gold leaders. Dominkite, napakayaman nga pala talaga. Yeah, kahit napunta sa kamay ng OMG yung dalawang turtles, hindi nagpapahuli. Pero kagaya nga ng binabanggit natin, because of that turtle advantage, si Jome ay pumapangalaw with his 20-30 gold left behind against Dominkite. So, in a way, ngayon wala pang lalamang dun sa pares nating gold laner Oo, last turtle of the game. Mukhang mas nauuna sa pwesto ngayon ng Aurora Gaming. At mahanap pa ni si Antonio! Opo, si Rene J, hindi masyado kukonekta pala doon ng AG kaso nga wala magiging follow-up. But instead, siya yung pa-follow up dito. Holly Hope play para Ayun dito kay Luis. The Sapuano Pride is there. Para sa Aurora, -1 sila sa turtle fight. Mukhang nahihirapan ngayon ang Aurora Gaming. Rene J already 0-5. Nagkakaroon nata ng slight disconnect kung kailan lalaban. And here comes the diversion play. Papunta lamang na naman doon sa taas. Uy, ang ganda ng pagkakalatag ng feathered airstrike. Pero yung paulit-ulit na pagpipick off ng OMG against Rene J. Yung first 3 deaths ni Rene J, dalawa doon galing sa Way of the Dragon ni Super Yoshi. Yun kasi yung kind of decision making na kailangan meron ka para malaman mo kung sino yung una mong pababagsakin para ready kayo kapag nag-set up kayo ng objective. Oo, at mukhang magsiset up na naman ng possible play ang Aurora. Pero naamoy ni Andoryu going back to that first tier turret. Tignan natin ang Infinix in-game equipment. Looking at the items coming in from Omega, ano ba yung masasabi natin dito na pa-power spike na, Andy? Ito yung Claude, malapit na magka-Trinity build. I think Golden Staff na lang ang inaabangan. The moment na meron ng Golden Staff, si Big J kaya na niyang lumaban every single time. And now, meron na ding Glowing Wand coming from Okir, which means yung healing na meron, yung Revitalize ni Rene J as well as Edward, kaya niya nang inigate at the very least. Oh, nakakatawa talaga yung mga Claude, no? Pag nag-3 items na, yun na yung yun. umaapi. It's go time! Kahit tangke ay kayang patunawin. And for Aurora Gaming, sinubukan lang hanapin si Super Yoshi pero napakagandang shun po mula dito sa roamer ng Omega. 40 seconds bago lumabas ang ating first lord of the game. Mukhang binabakuran na ng barangay. Hindi pa dumadating yung piyesta, may bakod na. Yun yung importante, prevention, kumbaga, na may mauna dito for Aurora. Habang sa Smart Omega, more on the waiting game sila. Yep. Sa ngayon, punto ngayon, kailangan mas maganda yung setup ng OMG kasi sila yung may goal, pero may diversion play na gagawin. Okay. Oh no, dito na yun. Si Jome, saan ka sisilip? Luis! Ay, si Rene J! Makikita din si Luis. Dinadaan sa biglaan ng Aurora. Mga kaganapan kaya naman si Super Yoshi doon sa pinakalikod na masisipan na nga lang din doon sila Demon. Kahit magtatagumpay doon sila Antonio with number verticals. Isa para sa isa magiging palitan pero hindi yata magtatantan sila Rene J. Bumababad kay Antonio Super Yoshi. May konting amba. Pero magbubukod ba sila ng way? Dito, yung way na nga lang din ni Rene J ay sumunod kay Antonio na hindi niya maabutan. Pero tignan mo yung turn ng Omega. Mukhang sinisimula na agad nila ang Lord dito. Aurora Gaming, merong ideya. Diversion doon. Maaamoy kaya ng barangay? What a BMI! Grabe rin naman yung mga kutuban dito ni Jome. Kaya naman makapag-finish siya doon kay Rene J. Habang sila Edward ngayon ay medyo aatras. Antonio will still secure this Lord. Hahabol sila Okir. Super Yoshi. Super Yoshi. Pwede siya mag-knock up dito ng isa at ito na nga yung kanya mapipili si Rene J. At habang sila ay nagtatagisan, nakakunatan yung sakit, yung pibagte. Nandito ang gante. Edward will fall down na nga lang din.
in. 2 for 1 ang palitan doon. What a trade from both teams, pero ang Lord ay napunta pa rin sa kamay ng Omega. Ano ba yung mga pwede nating i-dissect doon, Auntie? Maganda yung ginawang diversion play ng kupunan ng Aurora Gaming, Aurora MLBB doon sa Tribush, doon sa top lane. It just so happens na mukhang ready at alam ng OMG yung possibility na mangyari yun. Kasi kung babalikan natin, alam ng OMG kung paano gamitin at paganahin yung Louie, which means nakapag-react sila very, very fast. And na-pick off nila si Demon Kite in exchange for Luis. Nakapag-set up yung OMG ng Lord, kaya silang nakakuha nun, kaya lang nakakuha ng dalawang trade ang Aurora, kaya hindi din masyadong napakinabangan yung Lord. At naging maganda ang pagdepensa dito ng Aurora Gaming. Kaso nga lang mawawalan pa rin sila ng dalawang tore, pero parang minimum damage na yun for losing the Lord. 3,000 lamang ang lamang ng Omega, pero sumasakit na nga si Jom. Parang ito yung low-key lang, pero mamaya-maya ay sasabog din. Yes. Mamaya ma-activate na yung mga mahala-halimaw na plays. Pero ang gusto ko dito for Smart Omega, they're only doing what's really necessary. Walang masyadong babad, kumbaga. Yep, nakikita natin at the moment na makakuha sila ng pick-off, tapos may mga kakampi na paparating, as long as wala na silang skills, di na sila nag-overextend. Yeah. Kaya lang kahit si Rene J, bumabakat na yung damage ni Andorio. Oo, parang kanina na nakaisa pa ng takas kahit papano, pero that's another turret na mapupunta sa kamay ng Omega habang nag-aabang na naman ang play dito si Demon Kite. And ito na yung secret jutsu ng mga assassin. Kapag nalulugi na kayo, cut lang ng cut. Yes! The ultimate cut na hindi naman sinasabi direct ay cut, pero siya na mismo yung nagkukusa. Their version. Ay! Ay, naku po! Nandun na nga lang din. Makakasalubong si Andor yung pangalan din. Kaya naman, ang ibang mga members ng barangay medyo aatras. Pa-follow up si Rene J. Walang tatamaan. Pero babalik tayo dito na kung saan si Super Yoshi aabutan pa ba? Nakita siya doon. At dito, real time, nakikita rin natin ang punish ng Auroras. Sa members si Yoshi. ng Smart Omega, Super Yoshi ngayon, running for his life. Wow. Ginagrind mo pala yung gears namin, no? Ito, grind sa mukha. Nandyan na nga lang din ang mga follow-up. Ayan na naman siya. With Dominkite. Nakapag-deliver. Makatakas. Sana publikerin. Makatakas nga ba? Sa kapupunta. Oh! At nakakatakas na naman dito si Super Yoshi. Escape artist Super Yoshi finds a way again. Nabuhay na naman, by time malala, sir! 2 straight days. Ibig sabihin, alam ni Super Yoshi ang capability ng kanyang team. Pero alam din ng Aurora na ito na lang din ang kanilang hahabulin. Nakuha nila Sukir. Si Jom naman ang kanilang magigipala. Oh my gosh. Pero grabe, BMI. Grabe ang mga Oh no, pag-iwan. oh no. Escape artist ka rin ba? Hindi na nga lang din. Demon Kite with a kill. And this is why you pick the Louie. Yep. Auntie, nawala bigla yung tempo sa control ng Omega. All with that dot push play coming from Yue. Yun yung nagbigay sa kanila ng lead. Kaya nga ngayon sinusubukan na lang ng OMG na kumontest sa Lord. Kaya lang nakas na yung retribution, Omi. Ayan na, no retry. Jungle ay magkakaroon ng diferensya. Aurora Gaming na ata. That's the Lord going to the hands of Aurora. Their first objective sa larong ito. Nakakabigla ang mga pangyari. Check ko lang match 2 game 1 naman to. Hindi naman to yung kahapon. Oo, ganun din. It's the remix daw. So, Ultimate Remix pala to. Ang lupit nga, hindi ko inakala na yung 3,000 gold lead na meron dito ang Omega na Burado. hawak nila kanina ay mabubura lamang for the past 3 minutes. All under the plays coming in from Yue. Yeah. Pero tignan natin kung paano nga ba papasok yung Claude. Dito na papasok yung late game insurance sa pinag-usapan natin kanina. Kailangan lang makapag-hold on ng OMG para mag-proc yung sinasabi nating Omega Timers. Kaya lang ang hirap din kasi Dominkite, 3,000 o 2,000 yata yung kalamangan niya against Jom. Na-equalize talaga malala yung kaninang kalamangan na meron yung OMG. Kaya lang sakit ng damage ng Feathered Airstrike. Oh, yan na, umaamba na rin ata ito eh. Sabihin na lang natin na isang inhibitor turret ang bumagsak. At dito naman sa mid lane ay kikilos na rin ng Aurora Gaming. Medyo delikado ang ginagawa ni Yoshi, but that's another turret going down. May malaki pang wave dito sa may bandang ibaba. Pero kakalma ata ang Aurora, maliban na lang kung may masamang balak with that diversion. Ayan lalo na't alam nila na butas yung top lane. Yep. Yun yung mga kailangan nating bantayan na maigi. Yung mga out of this world diversion, yung mga hindi nakikita sa mapa kasi nakadrag ng malala doon sa side. Kaya lang,
Ang masasabi ko lang, yung second Lord ay mas napakinabangan ng Aurora kaysa yung first Lord sa OMG kasi nakuha nila na pick off, I think, si Okir nung time na yon. Tsaka yung Luminous Lord effect din kasi talaga. Yung dumadamba na sa Torre. Agarang nawala yung inhibitor turret at ang malas ng Omega dito, men. Dahil yung nawala pang Torre sa kanila, yung malayo sa Lord. Correct. Yung weak lane. So definitely, kailangan nilang mas maging maingat sa pagkocontrol doon sa opposite lane or else masuslow push sila ng Aurora. Happy tuloy yung attention nila, no? So, ngayon, hindi sila pwede mag-fully commit na lumaban ng malayo dito sa opposite lane nga onto the Lord. Oo, 50 seconds bago lumabas ang susunod na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. Yung Evolved Lord kasi ibang usapan na yun eh. Yung pag nakuha ng kalaban mo, iyak na talaga. Napakahirap depensahan. So hindi pa naman kailangan kabahan ng sobra ang Omega. It is a 3K gold lead. Ibig sabihin yan ay kahit sabihin na lang natin isang item ang lamang ng Aurora. Hindi naman ibig sabihin nun ay walang palag ang barangay. But look at this. The Kite Brothers as the BPI gold leaders of this game. Ibig sabihin lang, no, for Demon Kite specifically, kahit hindi sila nakakuha ng early game objectives, it didn't matter kasi hindi din siya namatay paulit-ulit. Ibig sabihin, freely farming siya, nag-iintay siya ng kanyang power spike. And the moment that happened, yung 0-1 ni Demon Kite, naging 2-1-1 na now. Oo. Ayan talaga yung tiis pogi lang sa simula. Correct. Yung ginawa na niya yung kailangan niyang gawin bilang assassin. Kung hindi ka makapatay, yung minions ang iyong ikatay. At tuloy-tuloy lang talaga hanggat makabay time. And this is it. The next Lord of the game. At mukhang nakapush naman ang wave ng Omega. Mayroon silang timer dito. Kailangan makahanap agad sila. Tsaka mabilis yung reaction time ng Aurora. Nung nakatakas si Super Yoshi, move on agad. Yes. Diba? Bawi tayo and especially crucial nga yung Okir na pick off agad. Ngayon, maaga sila sa may Lord pit. Oo, medyo nakakatakot no. If you are Omega, hindi mo nakikita kung nasaan yung mga kalaban mo ngayon pa lamang. Pero naghahanap pa rin sila kung nasaan sila Demon Kite. Pero dahil slow pushing na nga yung bandang itaas, mukhang i-burst na ng Aurora itong Lord na ito. Gustong lumikod si Super Yoshi pero apakaganda ng mga dispersion plays dito na mga galing kay Yue. Napipigilan ang mga tip. Kaso ito na nga lang din hindi mapipigilan. Nasipa agad dito si Edward. Super Yoshi nga lang ang una pang tutumba. Ayun lang! With a blazing duel pero nawala na parang bula. Two-man down for the side of Barangay. May diversion play. Rekta sila dito sa nag-iisang bush. Tamaan na, abutan pangalan din dito si Andorio. Two-man left to defend for their base. What a play coming in from Aurora Gaming. Nagsimula man yung play mula sa Omega. Nakalamang naman sila with the response. Endable na ba? Naku, aabante na nga lang din sila dito tuloy-tuloy. Pinapailawan na agad nila yung daan nila. At nandito na nga lang din ang Aurora sa clear off ng wave. Sakto na nga lang din ang pagkabuhay ng Lord na nakuha dito ng Smart Omega. Tinutulungan sila. Lahat tinatawag na nila. Pero ang Aurora hindi masyado mag-aasim at hindi masyado lalalim. Saved by the bell. At nandito na nga rin si Jomat Andorio. Ibig sabihin niya na hihinga pa ang barangay. Respect at disiplina kasi wala nang choice or else baka ma-run down at ma-wipe out ang Aurora. Napilitan silang mag-back away kasi na-pull ni Luis yung natitirang cart towards the middle lane kaya hindi lumalim kasi kaya nang i-end yun eh. Tsaka sakto yung praise the Lord doon. Oo, lumabas talaga. Saktong-sakto. And ito gusto ko i-appreciate si Rene J in this game. After going 0-5-1 in the early game, ay nabaliktad niya ang mga pangyayari simula mid to late game kung saan naging 0-5-9 na siya ngayon. At dyan natin masasabi na yung experience and grit ng isang Rene J, ng isang hitman ay talagang napaka-valuable dito sa Aurora Gaming. Matagal pa naman bago lumabas yung Lord pero medyo lugi na talaga dito ang Omega dahil nga sa wave na kailangan nilang panoorin. Nagtatago-taguan na sila pero mukhang may naghahanap na isa. Okay, conceal play. Aabante agad din sila Rene J. Si Joe may makakapag-BMI pa rin para susundan siya agad doon ni Edward sa pinakalikod. Nandun ang AOG. Nandun na nga lang din na ibang mga members. Sinetry nila dumepensi si Rene J. Madidelete agad si Joe. Makakasayaw pa rin naman with the blazing duet. Si Yue ay matutumba. Habang si Super Yoshi umahabol. Si Nipa palayo doon. Si Demon Kite chasing him down. Andyan din si Demon Kite. The Kite Brothers is in. Pero ano nga ba magiging call nila dito? Nagtatago-taguan tayo dito. Ayaw nilang pauwiin. Pero makakauwi naman yung kalahati ng Kite Brothers. Andorio, tinawag na rin nila lahat ng pwedeng tawagin. Lumipad ang ibon, nilatag ang Predator Shark. Lahat ng binigay na nga lang din agad sa umuwi na rin sa Buono Pride. Nandun na nga lang din at sa wakas mapapatay nila si Demon Kite.
And this is a crucial pick-off para dito sa Aurora Gaming, or for Omega rather, dahil walang jungler ang side ng Aurora Gaming sa paparating na Lord. Kaya lang wala ding feathered airstrike si Ukir. Magkukooldown ito the moment na mag-spawn yung Lord. So now is the best time for Aurora to clear their minion waves to at least negate the possible Lord siege na magmumula sa OMG. Aurora Gaming, natehado pa sila matapos ng kanilang mga magagandang play. Evolved Lord na ang usapan dito. Pwede itong i-burst ng Omega pero ang may flicker lamang ay si Job. May gagawin nga bang diversion play ang Aurora dito o ibibigay na lang ba nila? Mukhang ang call dito ay masyadong risky yon, kaya Evolved Lord ay mapupunta sa Barangay Omega. And so far, you want to limit na nga lang din eh. Kasi nalugi kayo. Yes. Although technically, dapat nga, di ba, mas sila yung aggressive kasi butas naman na yung torre doon ng Smart Omega eh. Oo. Ano to? TikTok, TikTok. Omega timers na daw kasi. Ay, oo nga pala. Nag-clock in na 18 Clock minutes. in It's na, already boss. 20 minutes in the game. Kompleto naman yung mga importanteng battle spell para sa Aurora Gaming. And this is a massive Lord push dito sa mid lane. Ayan Omega, na. gutom sila na baklasan ang pagkapanalo ng Aurora Gaming. Sisimulan na kaya ang pagpasok ng lason in this concealed play. Kanina, yung Lord of Smart Omega, tinulungan sila para dumepensa. Ito kaya tutulungan sila para tapusin ang alam din itong game. Number 1, Super Yoshi, medyo nasasaktan. Pero ako tutuloy ko, nag-dive in na sila. Edward Demon, kahit inaatake si Uker, nakapag-Winter Crown pa rin naman. Hindi sila mababawasan basta-basta. Isa na nga lang din na magiging sakripisyo para sa Smart Omega. Pero para sa Aurora, it's going to be a successful defense. Walang inhibitor turret at mukhang tatagal pa ang game number 1. Auntie, let's look at the Infinix in-game equipment. Ano ba yung mga mapapansin dito? Parang lahat kasi lock Item na, parang wala nang mapapansin for OMG. However, kailangan pa ng lock item na pantapos ni Ruiz. I think that's gonna be an immortality. And for the rest of the frontliners ng parehas na kupunan, kailangan meron din silang immortality para lang merong security. Kasi ngayon, Doming Kite has immortality, which means kahit mamatay siya, kaya pa nilang makakomeback the moment na mabuhay siya ulit. at then for Doming Kite, no, naging kahit papano, ay actually hindi kahit papano, napakasakit talaga ni Doming Kite sa larong ito. 7-0 in 2 already. Correct. Untouchable sa larong ito. Kung may isang kailangan panoorin in Aurora Gaming, that should be Doming Kite dahil medyo nahihirapan ang Omega dito na hulihin siya. Yeah. And alam mo, kung papansinin natin, no, kanina, naging 0-5 si Renny J, I think before the 10th minute mark. Pero nagdagdag lang siya ng isang death. 10 minutes into na ulit, like after 10-12 minutes, ibig sabihin naging mas maingat yung ginagawa ni Renny J. Kailangan lang nila ng isang magandang diversion play as they set up in this Lord. At nakakatakot yung diversion ng late game kasi Correct. make or break na yun. 50-50 na talaga yun. Depende na lang kung sakaling Risk napakaganda talaga ng anggulo dito ni Yue. Pero kung may isa ka namang pagkakatiwalaan dito ngayon sa Luhi, isa si Yue sa mga pwedeng pagkatiwalaan sa diversion plays na yun. Omega ang dedepensa na uuna ang Aurora around that Lord area. 12 seconds bago lumabas yung Lord. Pero mukhang naghahanap na agad sila ng pick-off. Kaya nakikita rin natin commitment ng Smart Omega sa mga ganitong klase ng investment sa pagbabad sa mga brushes. Yes. Kasi kailangan talaga very attentive. Nahahati lagi yung attention nila all throughout the map. Nanakaw pa ata yung purple buff. Si Luis ang nakakuha. Si Luis yung nakakuha, pero ito, conceal play. Naghahanap sila ng potential na mahabol. mapipita. Super Yoshi with a flicker Si play! Edward ang kanilang huli. And pinaburst nila at magsasucceed doon ang bagong barangay. -1 dito ang Aurora. And look at the decisiveness of a Super Yoshi. Hindi niya alam kung may tao doon. Pero tinuloy pa rin niya. Risk lang talaga yung ginawa niya doon. Tapos tignan mo yung ginagawa niya, di ba? Amongst all the members na buhay pa. Naka-box out siya. Diba? Solo siya doon, auntie. Yup, ang ganda ng play na ginawa ni Super Yoshi because not only did that help them set up and get that Lord freely, yun din yung nag-allow sa kanila na huminga ng malalim, nasa atin yung lead at ngayon, in just a while, 3 seconds or 6 seconds, lalabas na yung Lord in our favor. And ito na yung medyo mahirap na part. If you're Correct. Aurora Gaming, yes, you still have 2 inhibitor turrets. Pero ibang halimaw ang Evolved Lord, 41,000 HP. Hindi basta-basta mapapatumba at hindi ka papapansinin. Sasampalin yan. Recta base na. Diversion play pa nga ba ang sagot dito of your Aurora? Mukhang 5v5 na kompletong battle spell pa ata ang pwede nating matunghayan dito. Okay, medyo nakakakaba ito para sa Aurora. Pinapalikong pilit doon ang atensyon ng Lord. Lumatag na agad dito na Pedro Desek. Tapos si Timon sa pinakalikod ay natuto ng alat ni
si Zokir, hindi siya basta-basta maaabot. Maaabot man si Luis. Kaso nga lang, meron pa rin kapatlet. XP para sa XP. AOG. And tama na nga lang din. It's going to be a double kill for Domica at making it a triple kill. At umabot pa rin siya dito. Magkakasalubungan pa sila ng kanyang kapatid. Super Yoshi sisipa ng isa, pero hindi ka na paliligtasin pa. Abante lang ang sarili dito. Pero may jump pala doon na iba yung ginagawa. Pero ngayon, makakadepensa pa rin ang Aurora. TikTok timers na ito. 30 seconds para kay Luis. 40 naman para kay Andorio. Nag-conceal na, nagmamadali na. May minion wave dito sa mid lane. At medyo malalim yung doon sa may bandang itaas. Endable na nga ba para sa Aurora? Okay. Yung depensa ba ay hindi na sapat? Okay, ayaw na nila maglakad. Lahat ang pwede nilang gamitin na ginagawa na nga dito ng Aurora. Kumpleto silang tatlo dito. Hindi na makapag-antay pa. At tatapusin ng Aurora ang game number 1. What a comeback! Coming in from Aurora Gaming. Evolved Lord na ang kanilang katapat. Pero Doming Kite with the performance and Yue with the plays. Nakabawi pa at nakaisa. Grabe yung blackout play nila dun. Grabe.